Mga pinanggada ko mga kaigsunan, malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning layugto no usab ning atong tulmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinangga kung kaigsunan nga atong suhito nga pagadugukan karon nagkadayon Husbands and Wives Together at the Cross. Lesson number 10, September 2. Okay, mga pinangga kung mag-isip 2023. Ang sa pagsugod, sa di pa tayo magsugod, may higala gusto ko ipabalokan ninyo nga karong adlaw o sa kadako kay nga fellowship, monthly fellowship meeting nga paghimuon dinhi sa Zone 1 dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church, Santo Tomas, Davao del Norte. So gidapit ang tanan sa pagtambong karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi alang sa maong panagtigom. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong suhito karon usbon ko Husbands and Wives Together at the Cross. Sa pagsugod ini atong dapiton balang espiritu sa pagpakiguban kanato pinagi sa usa ka pag-ampo. Dalaygon og balaan mo nga Dios kana ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya kaluoy sa tibok semana nga amoy hangtod karong adlaw igpapahulay kami magadayeg magapasalamat kanimo ug magasimba kanimo og magaambahan sa pagpasalamat kanimo karong adlaw igpapahulay. Amahan ikaw magapanalangin pagpadayon sa tanang mga nagmasakiton karon, ikaw magahikap magatambal kanila og imanusab sa tanang mga nagpaminaw karon, ikaw silsil sa limpatakan sa matag usa nga ang balang espiritu may mopasabot sa mga pulong ug masabtan kini sa matag usa ug amo kining makinabuhian kada adlaw samtang magpaabot sa imong pagbalik. Ayuha intawon ang tanan sa mga balatian, hikapa ang kalag ug lawas nga mamaayo ang mga balatian. Ang panginabuhi tanan panrabaho panlangini labi na gyud sa mga sponsors, mga donors nini nga programa, tambali pod sila Ginoong Dios, ayuha pod sila, ayuha ilang paninapi, ilang panglawas ug ilang panimalay o ang panagtiayon nga relasyon. Ikaw magapanalangin unta usab sa tanang mga kawani ng istasyon nga dina-play kini nga broadcast, mga towermen o guban pa nga mga technicians. Ikaw magabindisyon sa tanang mga volunteers sa LCMFM ug ang tanan nimo mga trabahante, mga workers nimo, pastors, mga evangelist, mga literature evangelist sa tibok naong sa yuta nga gidumala sa General Conference of the Seventh-day Adventist, ikaw magapanalangin. Sa tanang mga GDL con group discussion by class, ikaw magapanalangin. Mga Sabbath School class members, mga Sabbath School superintendents, ug ang tibuok nimo mga katawhan sa tibok naong sa yuta nga nagasimbag nagaalagad kanimo matag adlaw igpapahulay. Ikaw magabindisyon kanila. Amahan, pasayloa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo kining tanan. Among gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko nga atong suhito nga pagadugukan karon nagkanayon kini Husbands and Wives Together at the Cross. Ang atong memory text makita nato kini sa Efeso kapitulo 25 kapitulo 5 bersikulo 25 hangtod sa 26, sumala pa sa New King James Version nagkanayon. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, sumala pa sa Efeso kapitulo 5, 21 to sa 33, gi-emphasize din mga kaigsunan ang relasyon, ang reconciliation nga nahitabo pinagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Relasyon, reconciliation among the members of the church, reconciled relationship among the family members, reconciled relationship between the relationship of the slaves and the master, or the worker, or with the master of the work, o relationship reconciled diha sa panagtiayon banag asawa. So dinhi mga puntuha mga pinangga ko mga kaigsunan atong masabtan nga we've been talking about relationship in the entire book of Ephesus. Mga relasyon mga kaigsunan naka-focus di karon sa relationship between Christ and the church. Nga gipanag-ingon sa relationship between husband and the wife.
O kini nga relationship mga kaigsunan didto ni gisilyuhan ni Kristo didto sa cross. Relasyon sa mga Hintil ug mga Hudiyo, relasyon sa mga leaders o sa mga membro sa church, relasyon sa mga church brethren, relasyon sa mga employer-employer relationship, o relasyon sa ginikanan og mga anak nga relationship, o relasyon sa magtiayon nga relationship mga higala. So mo ni ato pagadugukan karon dinhi sa ato ang pagtuon sa tibuok semana nga milabay. So ato makit-an dinhi nga giklaro gyud ni San Pablo mga higala ang pag-intertwine sa advice sa tambag para sa panagtiayon sa Episo kapitulo 5 21 ug 33 nga gisimile ang conjugal relationship tali kang Kristo og sa iglesia. Now mag-focus ta karon mga kaigsunan sa church, sa marriage between husband and wife sama sa relasyon ni Kristo og sa iglesia. So ang tambag ni San Pablo nga iyang gihatag sa iglesia masummarize na to nining musunod. Submit one to another. Magtinugyanay kamo sa isaw usa aron mahimong usa lamang kaunod diha kang Kristo. Ang iyang tambag alang sa malampuson nga kaminyoon nga ikaw bana og asawa maghinigugmaay ang usag-usa. Bana higugmaa imong asawa, maingon sa imong kaugalingon, og asawa kinahanglan tahoron mo o kaha mo sumiter ka diha sa imong bana. Unang tambag mga kaigsuonan, mabasa nato sa para sa mga asawa nga tambag, Episo 5:21 ug 24. O para pod sa mga bana nga tambag, makita po nato sa Episo 5:28 to sa 30. Maingon kang Kristo og sa iglesia nga gisimili mga higala, figures of speech, nga ang husband ug ang wife gitambagan both. Sumala pa sa Episo 5:25 hangtod 27, isip usa ka unod, one flesh, nga mabasa sa Episo 5:31 hangtod sa 33. Now, unahon nato mga kaigsunan kining tambag nga para sa mga asawa. Makita nato mga kaigsunan ang maong bersikulo sa Episo 5:21 hangtod sa 24. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So magpaulipon ka sa usag-usa kaninyo, sa matag usa kaninyo diha sa kahadlok ninyo sa Dios. Sa ato pa ang punto ni San Pablo, ang rason ngano nga ang bana mo sumiter sa iyang asawa, asawa mo sumiter sa iyang bana, tungod sa ilang pag-revere sa atong Dios. Dili tungod kay isog ang asawa, dili tungod kay isog ang bana, dili tungod kay dakog income ang asawa o kahadakog income ang bana, mo nang magpaulipon ang usag-usa. No, ang rason in the fear of God. Giklaro gyud ni San Pablo sa bersikulo 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Mga asawa, magpaulipon mo, magpailalo mo sa inyohang sig kaugalingong bana ngadto og alang sa Dios. Sa to pa ang pagsumiter sa asawa ngadto sa iyang bana tungod og alang sa Dios mga kaigsunan. Dili tungod kay ang iyang bana gwapo, dili tungod kay iyang bana isog, dili tungod kay iyang bana or uban pang mga rason og unsa iyang bana. No, ang rason maingon nga ikaw nagsumiter ngadto sa Dios. Sa laing bahin usab sa 23 ug 24, for the husband is the head of the wife. Kay ang bana pangulo sa asawa. Take note mga bana nga naminaw karon, wala mag-ingon si San Pablo nga you are the head of your family. The head of your family is Jesus Christ. The head of marriage is Jesus Christ. Jesus Christ is the designer of marriage. So banag asawa magpailalom diha kang Kristo mga igsuon. Sanglit ang bana maoy ulo sa asawa, buot ipasabot ang magbuot og unsa kagwapa ang iyang asawa, ang bana. Ang magbuot og unsa katambuka ang iyang asawa, ang bana. Mao na nga kamong mga bana, kung ang inyong asawa na nambok na nagmaayo,
nga mura nag mga drum nga maglakaw-lakaw sa karsada nga wa na katilaw og beauty parlor or salon ng inyong asawa, tulubago na ninyong mga bana. May nang mahibalo mo. Basi gatuo mo nga wa mo'y tulubagon inigbalik sa Ginoo. Si San Pablo nagsulti, ikaw bana, ikay ulo sa imong asawa. So ikay magpagwapa, ikay magatiman, ikaw may mo lipay, ikaw may mo pasmile, ikaw may mo comfort, ikaw may mo proteksyon sa imong asawa. Kung naunsa ng imong asawa, banaha kang naminaw karon, tulubago na nimo sa pagbalik sa Ginoo. Okay? Ang rason mga kaigsunan, even as Christ is the head of the church. Isip si Kristo maoy ulo sa iglesia. And He is the Savior of the body. Siya ang manluluwas sa lawas nga maong iglesia. Therefore, as the church, maingon nga iglesia, sa mga kaigsunan sa iglesia, is subject unto Christ. Ilipon ngadto kang Kristo. So let the wives be to their own husbands and everything. Kung giunsa ni Kristo pag-amuma ang iglesia, kung giunsa po sa iglesia pagpailalom ngadto kang Kristo, maupod ang masig kaasawa magpailalom ngadto sa ilahang bana. Okay? So, I hope it's clear mga kaigsuonan, og matud pa ni Sister Ellen White, may nang mahibalo mo. Sumala sa Adventist Home, page 117, tungod anang punto nga giingon nga ang bana may ulo sa asawa. Daghan kayong mga bana nga mag-abuso sa ilahang katungod kay kuno sila daw ang ulo sa asawa. So by all means ang ilang asawa kinahanglan will just say yes to them without considering the respect, the morality, respect the emotionality, respect the all aspects of the wife. And that is not for abuse purposes. Pag-ingon ni Kristo nga ang bana may ulo sa iglesia, that is for care, that is for love, that is for protection, that is for as a husband, meaning tig-amuma mga kaigsunan. Muna meaning sa bana, tig-amuma. So kamong mga bana nga mo'y giamuma sa asawa, woon toyo, pastilan. Ginganlan gani mong husband, no? Ginganlan mong husband. Ang husband mga kaigsuonan, diha na tao ang kanang polong nga husbandry. Okay? So diha na tao ang polong nga husbandry, take care, take cultivate, take breeding sa crops o sa mga animals. So mo ni but pasabot sa ato pa kamong mga asawa, kamong mga bana nga wa na mo atiman sa inyong asawa, at tulubago na ninyo inigbalik sa atong Ginoo. Kay gitawag mo husband tungod kay kamoy tig-amuma, kamoy tig-atiman. So mga asawa, atimanon mo sa inyong bana, pero kana lang pod lagi. Kung na-disgrasya po inyong bana, maupoy atimanonon, so dapat likewise, vice versa, ang asawa mag-atiman po sa iyahang bana. Okay. Now, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Kanang pulong usbon ko nga ang bana may ulo sa iglesia, sa ulo sa asawa, matud pa ni Sister White, in the light of what we have just read, why is this following counsel nga matud pa? Matud pa nga ang bana may ulo sa asawa, if the husband is a coarse, rough, boisterous, egotistical, harsh, overbearing man, let him never utter the word that the husband is the head of the wife. Okay. Kung ang bana matud pa ni Sister White, balasubas, mangtas, hambogero, pakikaugalingon kaayo, walay respeto, hambugiro nga lalaki, let him never utter the word that he is the head of the wife. Ayaw na siya pasultiha nga siya ay ulo sa asawa. Kaya ang paglitok ni San Pablo nga ang bana ulo sa asawa, dili sa paghari-hari. Ang bana ulo sa asawa, dili sa paghinambugiro. Ang bana ulo sa asawa, dili kay mag-hierarchical control ang bana sa asawa.
Paglitok nga ang bana ulo sa asawa, sama kang Kristo ulo sa iglesia, nag-atiman sa iglesia, nag-amuma sa iglesia, nagpakaon sa iglesia, nagmahal sa iglesia, manluluwas sa iglesia, nagproteher sa iglesia. Ingon usab ni ana ang bana. And that she must submit to him in everything. Tungod siyang pagkahambugero, tungod siyang pagkagarapal nga bana, nga mao'y hinungdan nga mudiman siya nga say ulo sa asawa o kinalan iyang asawa mo simiter kaniya. Matod pa ni Sister White, he is not the Lord. He is not the husband in the true significance of the term. Dili siya angayan mo angkon nga siya ulo sa asawa, o dili po siya angayan mo angkon nga siya tinud-anay nga bana sa iyahang asawa. Adventist Home ni Sister Ellen White, page 117. Okay? So and that's very clear. Tinaw kaayo mga kaigsuonan ang pagkasulti dinhi nga punto. Okay? Now, ato ta sa punto nga Christ and His Church, or husband and wife. Sumala pa sa Episo Kapitulo 5, 25 o 27. Matud pa nagkanayon. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Mga bana, higugmaa inyuhang masig kaasawa, maingon nga si Kristo usab na higugma sa iglesia og nihatag siyang kinabuhi ni ana, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Sa karaang kaminyoon mga kaigsuonan, sa karaang pagpangasawa anay, sa dili pa sila mag-engage, sa karaan gilitok og betrothal, sa di pa sila moabot anang engagement mga kaigsuonan, kaning banahon or bridegroom mo require siya or mo tabang siya nga kini iyang pangasaw-onon mahugasan, malimpyuhan, makaligo. Sama usab kang Jesus Christ ang iyang iglesia mga kaigsuonan, iyang gilimpyuhan, makaligo, tanan. Kung malimpyo na kini, siya na ang mo-maintain sa pagkabalaan ini nga maong iglesia o kaha maong asawa. Sa karaang tradisyon nga pagkaminyo mga higala, ang bana mo'y mulimpyo sa asawa. Ang bana mo'y mupasidungog sa asawa. Sa dihang malimpyo ng asawa, guwapa na kaayong asawa, iya na nang mintinahon ang kadungganan sa iyang asawa human sa ilang kaminyoon mga kaigsunan, gikan sa pag-engagement nila, iya nang proteksyonan ang kalimpyo, pagkabalaan, kadungganan, ang reputation sa iyang asawa. Ug ang katahom siyang asawa iya na nang i-maintain hangtod sa tibuok nilang kinabuhing minyo mga igsuon. Mga bana, pastilan in town sa wa pa bakasal, ang asawa ito naning kamot nga magpagwapa. Ang asawa may naning kamot nga munindot ang iyahang panagway. Pagkaminyo na gikumot sa bana, pastilan, mura nagboxer kay mo nay mangguna, mo nay magdaro, mo nay manakwat, mo nay magpasan og sinako nga harvest, magpasan og sa kabulig nga saging, pastilan in town. Ang dagway siyang asawa mura nagyog wrestler mga kaigsunan. So ang nahitabo, wala na maintain. Hoy mga bana, wake up, tulubago ni nato. Tulubagon sa mga bana, mga kaigsunag nga unsa na ng hitsura sa atong asawa, na maintain ba nato ang pagkabalaan, pagkahingpit na mga ubang mga bana, mura pa'y muunay og libak silang asawa, na mga bana mura pa'y muunay og singka silang asawa, na mga bana nga mura pa'y muunay pag hay nako pastilan in town. Mura po'y muunay og pangdaot silang asawa pag sulay nga dako kini. Pero ang Biblia nagsulti, ang bana may mo limpyo siyang asawa, may mo balaan siyang asawa, sa to pa may mo pasidungog siyang asawa mga kaigsunan. Verse 27, that he might present it to himself. Aron kanunay kini iyang asawa mapresentar diya siyang kaugalingon nga usa ka glorious wife.
Sama sa iglesia nga gi-maintain gipalimahan ni Kristo nga magpabilin iyang pagka-glorious church. Not having spot or wrinkle, walay gumot nga iglesia. Maupod ang bana maningkamot nga iyang asawa, walay gumot, walay issues palibot. Ang iyang asawa walay mga libak-libak ma-involve iyang asawa mga higala. Kaya nga naman, ang bana maoy mag-atiman siyang asawa. Or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Unta ang bana mag-atiman siyang asawa, iyang proteksyonan, iyang gayran, iyang atimanon, iyang alimahan, iyang tudluan iyang asawa nga dili ma-involve sa mga unholiness. Nga kinahanglan iyang asawa kanunay mapresentar without blemish. Wow, dako adig trabaho sa pagkabana, no? Karon pa ko pagsulay. Perting dako ag trabaho mga bana nga naminaw karon, no? So, unay ato ang hinuktukan mga pinangga kong kaigsuonan. Okay? So, isip usa ka bana mga kaigsuonan. Isip usa ka bana, usa ka dako nga pribilehiyo. Usa ka dako kaayong pribilehiyo sa usa ka bana ang pag-exercise sa iyahang katungod bilang bana ngadto siyang asawa. Ato i-summarize. Ang bana nahigugma siyang asawa. Maingon nga si Kristo nahigugma sa iglesia. Ang gihimo sa bana iyahang kaysa unang panahon magod sa kasal, paliton dunay presyo ang babay. Kinahanglan mag-prepare og pangbayad ang lalaki mga kaigsuonan. Wala pa manas karaan ba nga practices? Kabayo, agong, inektaryang yuta. So, napa na sa karaang panahon. Pero sa ato karon sa Christians, wala na. No? Pero, sabto nimo, you must buy your wife. Paliton nimo imong asawa. Maingon nga si Kristo iyang gibayaran ang bili sa iyang asawa nga maong iglesia. Ug ang gibayad niya nga bili mga kaigsunan mao ang iyahang tibuok kinabuhi. Ang iyang dugo sa Kalbaryo sa krus, that was the equivalent price of the wife. Equivalent price of the church kumbaga. Ingon anak kabililhon ang asawa mga igsuon. Kamong mga bana ba nga naminaw karon? Kitang mga bana usahay baliwa ra gyud na ninyo in town ng asawa. Imagine kanang inyong asawa grabing sakripisyo. Gibiyaan nila ang ilang pamilya, iyang ginikanan kiniipon sa imuha. Ang iyang apelyido iyang giilisdan kay gidala niyang imuhang apelyido. Ang iyang ginikanan iyang gibiyaan kay muatiman siya kanimo. Siya mag-endam sa imong mga sinina, sa imuhang brief, sa imong pantalon, sa imong sapatos. Ay, pastilan. Siya mo atiman sa imong mga anak. Siya tiglimpyo sa imong balay, pastilan in town. Dako kayong sakripisyo sa usa ka asawa kayang gihimo para kanimo. And by that, you have to treasure the price of your wife. Imong ampingan ang imong asawa. Kaya nga naman, imo nang gipalit sa tibuok nimong kinabuhi. Busa kamong mga bana nga dili mo remit sa inyong tibuok sweldo ngadto sa inyong asawa, dili mo hatag sa inyong tibuok panahon ngadto sa inyong asawa. Mga bana nga dili mo hatag sa inyong tibuok nga kadungganan ngadto sa inyong asawa, tulubago na ninyo sa pagbalik sa Ginoo. Di ba? Sa karaang panahon sa ako nagikasultihan kaninyo, diguon ang asawa, ang pangasawaonon, sa di pa himuon ang engagement. Limpyuhan, sa di pa himuon ang kasal, kinalang limpyo ang babay, nagwapa, will arrange ang beauty, ang Buddha, kinalang puti, walay mansa, kay para hindi abot sa kasal mga igsoon, putli ang maong babay. Higalag mga pinangga kung makikson ang iglesia gipalit ni Kristo, giligo siyang dugo, gibistihan og bistis pagkamatarong para hindi abot sa kasal mga kaigsunan, putli ang maong iglesia.
Dunay speaking of words of promise, mga higala. Dunay pagsulti sa mga pulong sa mga saad, pinaagi sa mga saad, mga kaigsuonan. Gihimo po ni Kristo ang promises nga iyang gikumitar ang iyang kaugalingon sa paghigugma sa matuod nga iglesia. The same with the husband. Ang mga bana usab duna po sila mga commitment. The husband must also be committed to the wife. Then the husband will prepare the wife with adornments, bride as the bride, pay panahon sa pagkasal, limpyo, gwapa kaayo ang maong babay sa panahon sa kasulon, sa kasal I mean. The same with Jesus Christ. Iyang giampingan ang babae, ang iglesia, iyang gipagwapa, tanan gilimpyuhan niya nga walay blemish, walay mansa, walay lama. O gipresent nga bride nga putli, mga kaigsunan. O gikan sa pagkaputli, gikan sa pagkasal ini hangtod sa tibok kinabuhi, giproteksyonan sa bana ang iyang asawa nga magpabilin ang katahom, kaputli, kanindot og ang proteksyon og ang gugma magpadayon diha kaniya. Sa dihang ipresent na ang asawa, mga kaigsunan, sa panahon sa kasal, maingon nga ang iglesia ipresentar na diha sa panahon sa kasal, diha kang Kristo. As what I have told you, Jesus paid the price. Gibayran ni Kristo ang bili sa babay, sa iglesia, dito sa krus. Ang iyang sakripisyo sa lalaki, sa bana, mao'y para sa iyang asawa, bayad na niya sa maong asawa niya, mga kaigsunan. Panahon sa preparation sa kasal, sa seremonyas, Jesus Christ prepares the wife, the church, as the husband si Kristo. Iyang gisanctify ang iglesia, iyang gipurify ang iglesia, iyang gilimpyuhan ang iglesia gikan sa pagkamakasala, o kini ang tanang mga wrinkles o mga characters gilimpyo ni Kristo. The same with the husband, the same with the bridegroom. Iyan na responsibility. Mabitaw na nga naay gikasal, nangutang sa akua og 5,000 kay igas ibayad niya sa Buda. Arkila sa Buda, mga kaigsunan, pastilan. Yung kung imo din banahon siya, di man siya pastor, ay man siya ika-afford, pastilan in town. Kamong ka planong magminyo, paningkamot pod mo, oy, nga you can represent your bride as the best, gikan sa biste, kagwapa, kalimpyo, tanan, mapresent yun nimo siya panahon sa kasal. Wala ko'y choice. Gitabangan sa iyahang Buda, mga kaigsunan. So, ay, gatuo mga lagod mo pa, kamo mga lalaking naminaw, mga batan-o naminaw, kaplano mo magminyo, at timanon po na ninyo, no? Kaya katungdanan na nimo katungdanan na nimo bilang husband. So finally, sa panahon sa kasal, when Jesus will take His wife nga as a glorious church into a heavenly home to live happily ever and after, the same with you as husband. Kanang pagkuha nimo sa asawa nga panahon na sa kasal, ano mo to si mong puloy-anan, ambot po ning ipangkasal rong mga bana, asa po ninyo ang puloy-anan. Nay kasulonon nga lalaki, pastor magminyo na ko, kuasa mi balay sa dali na pastor magminyo na. Hay pastilan. Asa nimo dadon imuhang asawahon? Dapat doon na kay balay. Nga dito ni mo dadon ang imuhang asawahon. Ini kaminyo nimo. Sama kang Jesus Christ, mga pinangga kong mga kaigsunan, sama kang Kristo, doon na po say balay nga giandam para kanimo nga panahon sa marriage sa Church of King Jesus Christ, dadon niya ang iyahang iglesia ngadto sa iyahang balay nga giandam para kanimo ug kanako. So, gwapo ang pattern nga gihimo ni Jesus Christ, mga igsoon. Nindot ang iyang pattern nga gihimo. So, gitudluan ta niya pinagi kang Jesus Christ, kadto kang San Pablo, ug unsaon pag-play sa role isip usa ka lalaki nga nahigugma sa usa ka babae. So, manay pangutana karon, isip husband, are you preparing for the wedding? Ikaw pod babae, are you preparing for the wedding?
Isip church member, Jesus Christ is already prepared, has been prepared for us. So are we now also ready for the wedding? Andam na bata panahon sa kasal when Christ shall come as the bridegroom and we as the wife? So ato bang i-let go si Jesus Christ? Gasyara mag-ready kita dili. Jesus Christ has died for us. Nagpakamatay ni sa para kanato, but so that we may become ready for the wedding. Nga mahimo tang anda mga kaigsunan panahon sa gitawag og kasal. Finally, with Jesus will come as He had promised, I will take you unto myself, that where I am, there I may be also. Dadon ko ikaw dito sa kadapit, nga din inugdiin ako ato sa bikaw dito. Now, what is the advice for the husbands? Ephesians chapter 5 verses 28 to 30, mga kaigsunan. Matod pa nagkanayon. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Kinahanglan ang mga bana higugmaon nila na masig kaasawa maingon sa ilang kaugalingon. Siya nga nahigugma siyang kaasawa, nahigugma siyang kaugalingon, hoy, mga lalaki, mga ulitaw, batanon na minaw karon. Maingon siya, magminyo ko, pastor, nga naman lonely ko, wala ko'y love, loveless ko. Huy, bali na. When you want to marry, mga lalaking naminaw, ayaw mo pangitag pangasaonon kung di mo kabalo mo higugmas yung kaugalingon. Love your life. You love yourself. Love yourself, please. Kani mga lalaki nga, o makauyab ko, ma-inspire ko, prove akong life. No. You have to prove to the people, you have to prove to the woman that you love yourself. Kabalo ka manudlay, kabalo ka magpagwapo, kabalo ka matiman si mong kagulingon, na kay savings, na kay balay, something like, ingon ana. Because you love yourself. How can you give love to your wife if you don't even love yourself? Unsa nimo pagigugma si mong wife? Love your wife as yourself. Unsa nimo paglabi si mong wife? So kamo pong mga babae, kung ang lalaki mismo nang ligaw ninyo, wa gani gugma siyang kaugalingon mismo, unsaon na lang na nimo? Unsaon na lang na nimo karon paghigugma nimo sa iyaha? Unsaon niya pagigugma niya sa imuha nga siya gani mismo siyang kaugalingon, di gani siya mahigugma? For we are members of this body, of His flesh, and of His bones. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, balik tanga to sa church and Jesus Christ as one flesh, like the husband and the wife as one flesh. Sumala pa sa Ephesians chapter 5:31 to 33, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery that I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Maingon nga ang iglesia, asawa ni Kristo, gihigugma ni Kristo, ang iglesia po mo respeto kang Kristo. The same with the wife, you are loving your husband. So what all you need to do is to respect your husband. Kabalo ba mo what the wife wants? Love. And what the husband wants? Respect. Kamong mga asawa nga naminaw karon, pwede mo masoko sa inyong bana but with respect. Di kay magyaw-yaw mo sa inyong bana nga mura mong nagyaw-yaw driver ninyo. Sa driver, polite kayo mo magyaw-yaw. Sa inyong bana, dili ay stilan pagka na lang. The same with the husband. Kamong mga bana usab na minaw karon, masuko mo siyang asawa, magyaw-yaw, murag na kayaw-yaw maid. O di ay, mas polite pa mo sa inyong maid kaysa magyaw-yaw mo sa inyong asawa pag sulay. Kada kong problema. Kamong mga bana, kung magsulti mo, nasuko mo sa inyong asawa, pwede mo muyaw-yaw, but with love. Kamo pong mga asawa, kung masuko mo sa inyong bana, pwede mo istorya, but with respect. Kaya mo na ginapangita sa bana, kanang respeto of gikan sa usa ka asawa. Let them feel that they are great. Para ninyo great ang inyong husband. Di kay magkikupitinsya po mo sa inyong bana pagsulay. Di ba? Always present to the public that you adore, you love, you respect your husband.
Doon na kay respeto, you honor your husband. Imong girespetuhan imong bana o aduna kay pagbati siya nga imo siyang gipadako sa atubangan sa mga tao. Sa katapusan si Sister White, mga kaigsunan, matod pa niya, marriage, a union for life, is a symbol of the union between Christ and His church. The spirit that Christ manifests toward His church is the spirit that the husband and wife are to manifest toward each other. If they love God supremely, they will love each other in the Lord, ever treating each other courteously, drawing in even chords. In their mutual self-denial and self-sacrifice, they will be a blessing to each other. So mga pinangga ko mga kaigsunan, ugato ning sabton pagayo, marriage is a union for life. Dili kay karon lang na ang union, ang unity in marriage. Magminyo mo nga pangsamantala lang. No, that is for life. Tibok kinabuhi na nimo kanimong kaminyoon. It is a symbol of the union between Christ and His church. When you decide for Christ now, that is for life. Because Christ even gave His life to you. Kung mapabautismo ka diya kang Kristo, mo alagad ka kang Kristo, let it be for life. Hindi kay pangsamantala lang. The spirit that Christ manifests toward His church is the spirit that the husband and wife are to manifest toward each other. So ang iglesia, mga kaigsunan, ang espiritu nga anak kang Kristo, iyang gipakita siyang iglesia. May usa ka espiritu sa usa ka bana og asawa, ilang ipakita pod ngadto sa usa kanila. Kung nahigugma sila sa Dios, mga kaigsunan, supremely sa to pahilabihan, kataas sila paghigugma ngadto sa Dios, they will love each other in the Lord. Makinahanglan mahigugma sila sa matag usa kanila diha sa Ginoo. Husband and wife must love each other as they love supremely Jesus Christ. Drawing even chords, mag-anam kaduol mga kaigsunan, ang paghigugma sa usag-usa. In their mutual self-denial and self-sacrifice, they will be a blessing to each other. Sa ilahang gugma, mga kaigsunan, kada usa isip sakripisyos ilang kaugalingon sa usag-usa, mahimong panalangin kanila kada usa kanila. Babasa ka na sa Adventist Home chapter 14 page 82. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, wala magitay panahon no sa pagiguban. Diha lang tataman. Ako na ipabalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church, Santo Tomas, Davao del Norte, o dinhi magkita tang tanan mga taga Zone 1 o tanan pa mga kaigsunan, mga listeners nato dinhi sa radio. Magkita-kita tanan yung tanan. We have a guest speaker from Luzon, one of the icon in herbaceutical in the country, Philippines, a Seventh-day Adventist. May mapakiguban ka nato mga kaigsunan karong Sabado. He will be our speaker for the day. Okay? So thank you very much, and we would like to welcome him, and we will see him there. Magkita tanan yung tanan dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church. Okay, usbon ko salamat kay kanyo wala magiuras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ, metong great provider. Ako sa inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa balita, Pastor Israel Villaver the first magayong kanimo. Malipayong adlaw igpapahulay.